Magandang araw na muli mga boss. Dahil sa matagal na daw itong mga belt ni customer, pinapalitan niya na sa akin. Actually itong aircon belt niya raw is napalitan na. Kaya ang papalitan ko na lang dyan is itong power steering belt at itong dalawang alternator belt. Una, luwagan mo itong nut dito sa idler pulley mga boss. Pag naluwagan mo na yan, punta ka ngayon dito sa adjuster ng idler pulley mo. Gamit ka ng box wrench na number 12. Luwagan mo yung bolt adjuster niyan mga boss. At yung size ng nut dito sa idler pulley mo, number 14 naman yon. Kung makikita nyo mga boss, kinakamay ko na itong adjuster bolt ng idler pulley para mas mabilis kong maluwagan itong adjuster niya at matanggal ko na itong aircon belt. Nakita nyo naman mga boss, diba? Napakadali lang tanggalin itong aircon belt niya kung ganito yung sasakyan nyo. At dahil natanggal mo na itong aircon belt niya, dito naman ako sa power steering belt. Gagamit ka dyan ng box wrench na number 14. Luluwagan mo yung bolt dito sa adjuster ng power steering mo. Yan yung nasa baba na bolt mga boss. Pag maluwag na yan, dito naman sa ibabaw, sa bracket ng power steering pump mo, meron yung bolt na number 14. Ayan yung niluluwagan ko mga boss. Kailangan kasi maluwag yan para magalaw mo itong power steering motor mo. At dahil naluwagan mo na itong bolt dito sa adjuster ng power steering motor mo, itulak mo lang paabante itong steering motor mo at maluwag mo nang matatanggal itong belt niya. At dahil sa natanggal ko na itong belt dito sa aircon niya, pati dito sa belt ng power steering motor, dito naman ako ngayon sa fan belt ng alternator. Kung makikita nyo mga boss, meron ditong bolt na luluwagan kayo. Ayan yung tinuturo ko mga boss, yan yung sa alternator sa adjuster para makapag-adjust kayo. Luluwagan nyo muna yung bolt dyan. Ayan mga boss, yung pinakita ko sa video. Ayan yung bolt na yan. Number 12 yan mga boss. Luluwagan mo lang yan kahit kaunting luwag lang para itong adjuster niya dito sa alternator is maikot mo. Gagamit ka ngayon dyan ng box wrench na number 10. Ayan mga boss, i-adjust ko na siya. Ang ikot itong bolt adjuster dito sa alternator pakaliwa para itong pump belt niya is lumuwag. Pero bago ka mag-adjust, dapat naluwagan mo na itong bolt and nut dito sa ilalim ng alternator. Ituro ko sa inyo mga boss, i-close up ko yan para makita nyo yung bolt and nut niya. Yan yung naglalak para itong alternator is hindi siya gumalaw. Ayan yung bolt na niluwagan ko mga boss, yung tinuturo ng daliri ko, number 14 yan. Tapos yung una kong tinuro kanina na bolt, number 12 naman yun. Ayun naman yung naglalak sa adjuster ng alternator para wag maikot. Kaya importante, yan dalawang bolt dito sa alternator is maluwag bago kayo mag-adjust. At dahil nga sa naluwagan ko na itong adjuster dito sa alternator, makikita nyo mga boss, maluwag ko nang natatanggal itong mga belt niya. Ang diskarte lang naman ang pagtanggal ng mga belt mga boss, nakadepende yan sa bawat pag-adjust nyo. Pag okay yung pagkakaluwag nyo ng adjuster, mas madali nyo matatanggal yung mga belt. Pero pag bitin, mahihirapan kayo magtanggal ng belt. Ganun lang yun. Kaya nasa mga diskarte nyo yan. Pero pag ganito, na dalawa yung belt dito sa pulley, syempre magtatawid ka ng isa pang belt, kaya medyo pagpapawisan ka ng kaunti dyan. Lalo na't yung belt na inilagay is hindi talaga yung sukat niya. Na kahit isagad mo na itong adjuster, mahirapan ka pa rin magtanggal ng belt dahil nga sa mali yung sukat or maliit. Minsan kasi mga boss, walang available na tamang sukat ng belt, kaya kahit medyo maliit, ikinakabit na rin ng mekaniko. Pag ganun mga boss, wala namang problema dun. Ang mahalaga, may ilagay ng maayos yung belt at hindi siya mag-iingay. O nakita nyo, kwentuhan ko lang kayo, natanggal ko na yung dalawang belt dito sa alternator. Alam nyo mga boss, ayaw ko sa lahat yung naiinip kayo pag nanonood, kaya gumagawa ko ng paraan para malibang kayo. At ito na mga boss, yung dalawang bagong fan belt niya, ilalagay ko na yan. Same procedure lang yan mga boss kung paano nyo tinanggal itong fan belt niya. Ganun nyo rin siya ibabalik. Diba pinadaan nyo dito sa fan blade itong fan belt nung tinanggal nyo? O ipadadaan nyo ulit dito sa fan blade nya. Tapos pag inilagay nyo itong fan belt dito sa pulley nya, isa-isa lang. Ang diskarte dyan, pag nilagay nyo itong fan belt, unahin nyo muna dito sa pulley ng crankshaft. Tapos isunod nyo siya dito sa pulley ng fan blade. Tsaka nyo ngayon isampa sa pulley ng alternator. Pero kung may alam naman kayong ibang diskarte, na sa palagay nyo, mas mapapadali ang pagkabit nyo ng mga belt, syempre naman, dapat dun tayo. Pero kung wala kayong idea, pwede nyong gayahin itong ginawa ko. Kasi mga boss, ang paggawa ko ng video, para ito sa mga customer na may mga sasakyan at sa mga gustong matuto. Kaya nga basic lang ang itinuturo ko para madali nyo siyang maintindihan.
Tapos nag-comment naman yung mekanikong baser ko. Sabi niya mag-overhaul naman daw ako dahil nga sa masyadong basic daw yung tinuturo ko. Kung basic, bakit karamihan sa ginawa nyo, ako yung tumapos. Bigyan kita ng tip para matuto ka. Hindi ka makakapag-troubleshoot ng makina kung hindi ka marunong mag-overhaul. Tandaan mo yan. At hindi ang pag-overhaul ang sukatan ng kaalaman, kundi yung mabubuting ginagawa mo sa kapwa mo. Ganun. Dahil nga sa kwinentohan ko lang kayo mga boss, dito na ako sa pag-adjust ng fan belt. Gamit itong Phillips screw, ikutin nyo lang pa kanan itong adjuster bolt nya. Tapos tigil ka sa pag-adjust, i-check mo itong belt, idiin mo yan kung tama na yung adjustment na ibinigay mo. Dapat kasi mga boss, itong belt nya, meron niyang play kahit papaano. Hindi pwedeng sobrang sikip, pwede magkaroon ng ugong yan pag pinandar mo itong makina. At dahil okay na yung pagkaka-adjust ko ng fan belt, ipainal ko na itong higpit gamit itong box wrench sa number 12 dito sa bolt na maglalak dito sa adjuster ng fan belt para hindi siya maikot. At pag okay na yan, dito ka naman ngayon sa ilalim ng alternator. Meron niyang bolt and nut number 14. Kung makikita nyo, dalawang tools yung ginamit ko dahil nga sa kontrahan yan. Importante na mahigpitan nyo yan para itong alternator is hindi siya gagalaw-galaw. At dahil sa mahigpit na yan mga boss, dito naman ako ngayon sa paglagay ng aircon belt. Ayan yung pinakamadaling ilagay mga boss, yung aircon belt. Dahil nga sa yung adjuster niyan is nakaseparate at maluwag mo siyang may a-adjust. At syempre naman, siguraduhin mo naman na maayos yung pagkakalapat ng belt dito sa mga pulley niya before ka mag-a-adjust. Tandaan nyo mga boss, mahalaga na yung alignment ng mga belt na ilalagay nyo is maayos at tama. At syempre, number 1 dyan, para hindi magkaroon ng ingay, is yung pag-adjust nyo dito sa belt. Gaya nito, dahil tama na yung alignment niya, mag-a-adjust na ngayon ako dito sa aircon belt. Ayan yung adjuster mga boss, gagamit ka dyan ng box wrench sa number 12. Iikutin mo pa kanan itong bolt adjuster niya para mag-adjust at makuha mo yung tamang higpit ng belt. O, diba? Okay na siya. O, pag diniin ko yan mga boss, o, ayan yung sinasabi ko, dapat may kaunti siyang play or clearance. Pina-check ko nga kay customer itong pag-adjust ko. Kasi nga sabi ko sa kanya, sa susunod huwag ka nang pumunta sa akin, ikaw na yung magpalit ng belt mo. Para hindi na siya nagbabayad ng labor. Hindi naman sa itinatakwil ko yung customer, kundi ang gusto ko lang is makatipid siya at matuto siya kung paano gumawa. Unang-una si customer sa malayong lugar pa nang galing, taga South siya. Dahil lang yan sa tiwala, kaya ako ang pinagawa niya. Siya nga pala kung makikita nyo, ipinainal ko na yung higpit dito sa nut ng idler pulley. Pero, lagi nating tatandaan na ang pagtitiwala natin dapat laging nasa Diyos, wag sa tao. Kasi tayong mga tao, hindi naman 100% kilala natin yung sarili natin. Kaya nga minsan, nabibigla tayo, nakakagawa tayo ng mali. Pero sa araw-araw na nagtatrabaho ka at nanloloko ka ng customer, iba yun, kilala mo yung sarili mo pag ganon. Ibig sabihin nun, kampong ka. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, baka may mag-comment dyan, sasabihin niya na naman. Ito lagi na lang nagpaparinig. Real talk naman yung sinasabi ko, OA ka lang, tinamaan ka kasi. Nakita nyo naman siguro mga boss kung paano ko inilagay itong power steering belt, napakadali lang naman, di ba? At sa pag-adjust ng power steering belt mga boss, mas maganda umilalim kayo para hindi kayo masyadong mahirapan. Mas maalwal kasi pag dyan kayo pupwesto, gagamit ka lang dyan ng screwdriver, sikwatin mo paangat itong steering motor mo, tsaka mo ngayon i-check tong belt kung tama na yung pag-adjust mo, tapos gamit ka ng box wrench sa number 14, i-final mo na yung higpit dito sa bolt adjuster ng steering motor mo, tapos i-check mo ulit itong belt kung hindi nagbago yung pag-adjust na ginawa mo. At kung okay naman, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina. Gamit yung box wrench sa number 14, higpitan mo na itong bolt kung saan naka-bracket itong steering pump motor mo. Higpitan nyo ng maayos yan mga boss ha, hindi pwedeng maluwag yan, pati sa alternator higpitan nyo rin ng maayos. At pag okay na yung pagkaka-adjust mo ng mga belt, o start na natin itong makina, ano pang ginagawa mo? Ang susunod mong gagawin dyan is mag-observe ka. Pakinggan mo sa mga belt na inilagay mo kung sino dyan yung magmamarites. Ibig kong sabihin yung mag-iingay. Halimbawa, nag-on ka ng aircon, tapos nagkaroon siya ng ingay. O, ibig sabihin nun, maluwag yung belt mo dito sa aircon belt. Punta ka sa idler pulley mo, doon ka mag-a-adjust. At dito naman tayo sa power steering belt. Take mo lang. Pag maluwag kasi yung belt, iingay yan. Pagliko. Pag maluwag. Kasi malayo ka eh. Biro mo, Cavite ka pa uuwi. Mamaya eh, maluwag eh. May problema ka pa. Kaya sinisigurado natin.
kapag ang ingay sa steering belt o alam nyo na kung saan kayo mag-a-adjust. Ito mga boss yung dahilan kung minsan kaya ayoko gumawa pag malayo yung customer. Unang-una, mamaya mangailangan ng pag-adjust dito sa mga belt, di babalik pa siya ay malayo. Nakakahiya yun, kaya ayoko tumanggap minsan pag malayo. I-switch off ko itong makina tapos check ko itong mga belt kung may nagbago ng adjustment. Okay lang, hindi nagbago adjust eh. Hindi naman nagbago. Okay lang eh. Okay. Muli mga customer, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Pa-like na rin kung okay lang sa inyo. Salamat.